Alison Demerson, isang dalaga na galing sa prominenteng pamilya. Isang business tycoon ang ama nito. Isang hamak naman na katulong ang ina niya na minahal ng kanyang ama. Ngunit sa kasamang palad ay maaga itong namatay. Matapos mangyari yon ay muling nagpakasal ang ama nito. Minahal niya ng lubos ang bago nitong asawa to the point na nagbulag-bulagan siya ng alilain nito si Alison. Hanggang sa maisipan ng stepmom niya na siya na lang ang ipakasal sa CEO ng Endless Manufacturer Corporation. Napag-alaman kasi nila na ubod ito ng pangit at walang nagkakagusto na magpakasal sa kanya. Dahil na rin sa mga maliliit na butlig sa balat nito na di man lang magamot. Maraming nandidiri rito. Kaya upang mapakinabangan si Alison at upang mas maging miserable ang buhay nito'y siyang ipapakasal sa bilyonaryo. Ano ang magiging buhay ni Alison sa magiging asawa niya? Magiging kaawa-awa din ba siya tulad ng buhay niya dito sa sariling mansyon nila kahit galing siya sa prominenteng pamilya? Alison POV. Alice, ano ba? Bilisan mong magluto dahil paplantsahin mo pa yung damit ko. Sigaw sa akin ni Dime, ang half-sister ko. Kahit ako ang ate ay ako lagi ang inuutusan niya. Hindi naman ako magkanda-ugaga sa paghahanda ng kanyang breakfast. Teka lang, matatapos na to. Natataranta kong tugon. Ako na lang po ang mamlansya ma'am habang niluluto ni Ma'am Alison ang agahan nyo. Pakiusap ni Aling Faye, ang matandang mayordoma ng aming bahay. Manang, huwag kayong makialam. Siya ang nakakaalam ng diet breakfast ko at siya rin ang gusto kong mag-ayos na isusot ko sa opisina. Paninigaw niya sa akaawa-awang matanda. Dinig ko lahat ng pinag-uusapan nila mula sa sala. Manang, hayaan niyo na ang anak kong utusan ang kanyang ate na walang silbi para naman magkaroon siya ng pakinabang bilang Demerson. Sabad naman ng stepmom ko na si Tita Glory. Tama, kapamilya ko nga sila. Pero ang trato sa akin ay isang alila. Naaawa ako sa sarili ko subalit wala akong magawa. Pati si Papa ay di rin nagsasalita kapag inuutusan ako rito. Pero kapag nasa business trip si Papa, nagagawa nila akong saktan physically. Noong bata ako, nagsusumbong ako ngunit nagbibingi-bingihan lang siya nang sabihin nilang ako ang nanakit kay Dime. Lalo na't kinikitaan ito ng pasa na sa paglalaro ng galing. Natatakot kasi siya na iwan ni Tita Glory. Iyon lagi ang banta sa kanya ng malupit kong stepmom. Nasanay na lang din ako sa pang-aapak, pangmamaliit at pagmamalupit nila sa akin. Di ko rin natapos ang pag-high school. Ang mahalaga, marunong na akong magbasa at magbilang. Yun ang sabi nila kahit gustong-gusto ko naman mag-aral. Minsan umuwi sila sa Malate kung nasaan nakatayo ang mansyon namin. Di ako nakakaapak doon dahil mas mabuti na lang daw na andirito ako upang di makita ng tao. Nakakahiya daw na makita ang kamay kong kulubot na sa pagtatrabaho. Mahina rin daw ang kukuti ko kaya di ako kapuri-puri. Kahihiyan daw ako sa pamilya namin dahil anak lang ako ng katulong. Sa tuwing pinagsasabi nila yon sa pagmumukha ko, naiiyak na lang ako patago. Ano, di pa ba yan tapos? Pumanhi ka na at nang maplansya mo ang pang-opisina ng anak ko. Mataray na wika ni tita. Tapos na po. Tugon ko habang inilalagay sa plato ang pagkain. Nang maihain ko'y nakita ko si Dime na pababa. Nakapangbahay pa rin ito dahil ihahanda ko pa ang susot niya. Kahit sa totoo lang ay marami pa siyang pwedeng isuot. Sinasadya talaga niya na mataranta ako sa lahat. Hindi naman ako pwedeng magreklamo dahil sasabunutan na naman niya ako. O di kaya ay ikukulong sa bodega. Awang-awa sa akin si Manang pero wala rin siyang magawa. Ito na lang kasi ang trabaho niya kaya ayaw rin niyang mawala sa trabaho. Walang makakatulong sa akin kaya tinitiis ko yung sakit sa puso ko. Pero mas lalong masakit kapag nakikita ko si Papa na di man lang umiimik kapag harap-harapan akong kinukutya. Parang sinasaksak ang puso ko ng paulit-ulit. Ni hindi ako makalabas sa nakakuwadra ang bahay na to para makipagkaibigan dahil sinasaksak nila sa utak ko na kahihiyan daw ako. Hinahayaan kong tumulo ang luha ko kapag gabi. Wala rin kasing patid sa pag-uutos ang madrasta ko na laging nagpapaiwan sa bahay na to.
Nakikita daw niya sa mukha ko ang nanay ko. Dapat una pa lang ay siya na daw ang pinakasalan. Kaya ganoon na lang ang galit niya sa akin. Habang ingat na ingat ako sa pamamlansya, ay narinig ko ang mga yabag mula sa aking likuran. Ma'am Allison, ako na lang dyan. Kumakain pa si na madam. Sige na iya, lagyan mo muna ng ointment at band-aid yang napasok sa'yo ngayon. Mahinang boses ni Manang. Parang sisilip na naman ang luha ko dahil sa pagmamalasakit niya. Nahirapan akong humawak ng plancha dahil napaso ako ng kawali sa sobrang taranta ko. Nahawakan ko ito na walang gamit na sapin sa kamay. Natutuliro ang utak ko kapag sunod-sunod ang utos ng mag-ina. Pati kasi si Manang ay inuutusan din para di na makialam. Yun nga lang, kahit di pa ako tapos, inuutusan na naman ako. Umiling ako kay Manang. Ayaw kong mabutan kami na tinutulungan niya ako. Mamaya niyan, mapalayas pa siya ng dahil sa akin. Mas di ko kaya na mawala siya rito. Ako na lang ho, bumaba na po kayo nang makakain na kayo. Makita lang po kita, maayos na ako. Sagot ko sa kanya. Pumuntong hininga siya at inilagay ang band-aid sa bulsa ko. Naintindihan niya ako kaya naman hinayaan niya ako. Ayokong makita ang mukha niya dahil alam ko kung paano niya ako tingnan. Puro awa ang nasisilip ko sa mga mata niya para sa akin at ayokong makita yon dahil nangihina ako. Narinig kong umalis siya. Tiningnan ko ang pasok ko sa kanang palad. Di lang basta-basta namumula, kung hindi nasunog talaga ang balat. Hinipan ko yon bago ipinagpatuloy ang trabaho. Nang matapos ay nakahinga ako ng maluwag. Ay ayoko na lang yan, iba na lang isusuot ko, yung nasa closet ko. Tinig ni Dime habang nakangiting tinitingnan ang nakahanger na niyang vest at palda. Nalungkot ako dahil nagkanda hirap-hirap akong gawin ang gusto niya pero di rin pala niya gagamitin. O ba't ganyan ang mukha mo? Ba't malungkot ka? Tanong niya nang aasar. Umiling ako habang nakababa ang mata ko sa sahig. Nga pala, bababa ka daw sabi ni Mama. Magluluto ka pa daw ng arroz caldo. Ibibigay niya sa mga kaibigan niya. Pupunta siya sa office mamaya. Aniya bago ako iniwan. Nang wala na siya ay pumunta muna ako sa maliit kong kwarto at gumupit ng damit ko. Nilagyan ko muna ng ointment ang pasok ko bago tinali ng tela. Hindi pwedeng hindi ko magawa ng maayos ang ipinagluluto ni tita. Dahil kung hindi, isang malakas na sampal na naman ang aabutin ko. Tumutulo ang luha ko habang tinatali ang kumikirot kong paso. Medyo nagdugo na rin nang matali ko yon. Hinigpitan ko para di matanggal kaagad. Magagloves na lang ako upang di ito mabasa. Bruha ka, nasaan ka na? Kukupad-kupad ka pa. Hoy, magluluto ka pa. Ba't nagkukulong ka sa kwarto? Sigaw sa akin ni tita habang kumakatok siya ng malakas sa pintuan ko. Natakot ako dahil sa mga sigaw niya. Lumabas ako ng kwarto. Magsasalita na sana ako na sabunutan niya ako. Ano? Tatamad-tamad ka na? Ang kapal naman ng mukha mo. Aray, nasasaktan po ako, pakiusap. Gagawin ko naman po. Pagmamakaawa ko parang malalagas ng sabay-sabay sa panit ko ang mga hibla ng buhok ko. Naiiyak na ako habang hila-hila pa rin ito papunta sa baba. Ma'am, wag po. Ginamot lang po niya ang paso niya sa kamay. Awat ni Manang Faye. Nang makita ni tita ang kamay ko na may nakataling tela, doon pa lang niya ako pinakawalan. Tanga ka kasi. Bilisan mo nang magluto. Aalis pa ako. Bulyaw niya sa akin bago kami tinalikuran. Humahagulhol na ako habang inaayos ang buhok kong nabuhaghag na. Agad akong niyakap ni Manang at hinagod ang likod ko. Huwag ka nang umiyak, iha. Tutulungan kita. Matatapos din itong paghihirap mo. Pagpapakalma sa akin ni Manang. Wala naman akong ibang pwedeng gawin kung hindi magtiis. Hindi ko alam kung hanggang kailan din itong paghihirap ko. Bagay pala kayong maging mag-ina, no? Mga alipin. Untag ni Dime na nakababa na at papunta na sa office. Nanahimik na lang kami. Hindi ko kayang ipaglaban ang sarili ko dahil saan ako pupulutin. Isa pa, wala rin naman magagawa si Papa. Baka ako pa ang pagalitan kapag nagkataon.
Pinunasan ko ang mga luha ko saka mabilis na gumalaw. Baka mamaya niyan, makababa na si tita na di pa tapos ang trabaho ko. Habang tahimik kaming nagtatrabaho ni Manang, ay bigla na lang sumulpot si tita. Aalis muna ako para magsalon at magpamanicure. Kailangan tapos na yan kapag dumating na ako. Aniya saka umalis. Nang makaalis na siya ay doon pa lang nagsalita si Manang. Ayoko mahimasok sa personal niyong buhay, pero minsan magsalita ka rin sa papa mo. May karapatan ka pa rin dahil ikaw ang panganay na anak. Bumuntong hininga ako. Ano ba dapat ang isasagot ko dyan? Gayong nagawa ko na yan noon pa. Pero ako ang nagmukhang masama at napagsasabihan. Alam naman ni Papa ang lahat. Huwag kang matakot, iha. Mabait kang bata. Kaya alam ng Papa mo na magsasabi ka ng totoo. Dugtong pa niya. Lumingon ako sa kanya saka mapait nang ngumiti. Kung alam niyo lang po, nagawa ko na ho lahat yan. Hayaan niyo na po. Ani ko sa kanya. Matagal na akong nawala ng pag-asa kaya naman hinahayaan ko na lang ang panahon na dumikta sa kapalaran ko. May awa ang Diyos, magiging maayos din ang kapalaran mo. Aniya, isang tipid ng ngiti ang tinugon ko dahil wala rin patutunguhan ito. Mabuti na lamang at natapos ang niluto namin nang makarating si tita. Mukha rin siyang masaya. Ano, tapos na ba? Tanong niya na parang wala siyang ginawang pananakit sa akin. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko kasi di naman ako makakatikim ng verbal abuse. Opo tita, nakahanda na po. Good, sabi niya sa akin, saka ngumiti. Sa unang pagkakataon napangiti siya sa akin, wala siyang napuna. Kasi sa totoo lang, kahit natatapos ko naman ng maayos ang trabaho ko'y, lagi pa rin siyang may nakikitang mali. Walang papuri akong natanggap. Anong nakain nun? Tanong ni Manang na nahalata din pala iyon. Ewan ko po, mas mabuti na rin po yun. Kumain na lang tayo bago pa bumalik sa dati ang madrasta mo. Napangiti ako sa sinabi ni Manang. Kanina pa kami hindi kumakain dahil sa pagluluto. Habang kumakain kami, ay siya namang pagbaba ni tita. Napatayo ako kasi baka magalit na naman siya. Nandoon pa rin ang trauma ko kapag nakikita niya ako at may mapuna na naman, lalo na kapag kumakain ako. Kumain ka lang, magpakabusog kayo. Aniya sa amin. Ang lakas ng kabog ng puso ko. Kala ko pagagalitan niya ako dahil kumain ako nang wala sa oras. Wala pa kasi ang tanghalian. Pero nakapagtataka na wala akong narinig sa kanya. Nakangiti pa siya sa akin ng malawak. Nang mawala na siya sa paningin namin, ay muling nagsalita si Manang. Kinikilabutan ako? Ano sa tingin mo, Iha? Nagkibit balikat ako dahil sa totoo lang ay wala din akong ideya. Kahit naman maganda ang mood ni tita, ay di ito naging mabuti sa akin. May napupuna at napupuna siya sa akin. Pinapahiya at kung ano-ano pa. Kung ano pa man yun, sana di ko ikakapahamak. Di rin kasi ako makapante sa kanya. Kahit na wala sila dito ay kinakailangan pa rin namin magtrabaho. Literal nakatulong din ako dito. May CCTV kasi sa lahat ng sulok ng bahay kaya makikita nila kung may ginagawa ba kami. Kapag natapos kami sa malaking bahay ay sa hardin naman kami. Kada sulok ay may iba't ibang klase kaming pananim. Sa likod ay nandoon ang mga gulayan. Sa mga gilid ay mga herbal at sa harap naman ay mga bulaklak. May iba't iba akong pananim doon. Nakabuhay pa ako ng rosas kaya tuwang-tuwa ako. Isa ito sa mga paborito kong gawin at nagbibigay saya sa madilim kong buhay. Ang matitingkad na kulay ng mga bulaklak ay nagbibigay buhay sa walang kulay kong buhay. Kaya ayos lang kahit buong araw kaming magtrabaho. Dahil masaya ko rin naman itong ginagawa kahit may sugat ako sa kamay. Gabi na nang dumating sina tita at Dime at nagulat ako nang makita na kasama nila si Papa. Ang alam ko ay next week pa ito, makakarating galing sa business trip. Nakapulupot pa ang mga braso ng kapatid ko sa tiyan ni Papa habang nakaakbay si Papa sa kapatid ko at kay tita. Papa, yung pasalubong ko, yung diamond ring ha, alam kong hindi nyo yun nakalimutan dahil ako lang naman ang pinakamamahal yung anak, di ba? Sabi ni Dime na halatang ako ang pinaparinggan. Makakalimutan ko ba yon?
Yun ang una kong hinanap nang makarating ako sa Japan. Nababasag ang puso ko sa mga naririnig. Pakiramdam ko hindi niya ako anak. Nagsiselos ako lagi pero kinikimkim ko na lang ang lahat. Ni hindi ko magawang magalit kay Papa. Mas inuunawa ko siya. Kung ang kaligayahan niya ay ang pagkabasag ng puso ko, hahayaan ko siya dahil mahal na mahal ko siya. Naghahanda kami ng pagkain at halos di makatingin sa akin si Papa. Alam kong may guilt din siyang nararamdaman pero mas matimbang sa kanya ang bago niyang pamilya. Kamusta ka, Alison? Pati sa'yo may binili ako. Aniya. Gusto kong maiyak. Napatingin ako sa kanya na iniaabot ang isang paper bag. Katakataka naman na di kumontra ang madrasta ko habang si Dime ay nakangisi, hindi ngisi ng natutuwa para sa akin kung hindi insulto. Nag-aalangan pa ako noon kasi baka mamaya niyan ay tabigin ni Dime ang kamay ko. O ano pang inaantay mo? Kunin mo na. Minsan ka nga lang makatikim ng mamahaling gamit, nag-iinarte ka pa. Sabad ni tita. Salamat po. Nauutal kong sagot pero sa totoo lang ay nakaramdam ng saya ang puso ko. Dahil ito ang kauna-unahang binilhan ako ng pasalubong ni Papa. Kahit ano pa man to ay tatanggapin ko ng buong puso. Biglang nagsalubong ang kilay ni Papa habang nakatutok sa kamay ko. Na paano yan? Tanong niya. Mabilis ko yun tinago sa likod ko. Nang tumingin ako kay tita ay pinandilatan niya ako. Pahiwatig na huwag silang sisihin. Ano po kasi ito, kaunting sugat. Nahiwa ko nang di sinasadya nang magluto po ako. Katwiran ko. Tatanga-tanga kasi Papa. Sabi ko naman dahan-dahanin lang niya kasi wala naman siyang hinahabol. Pagsisinungaling ni Dime. Hinagod ni Papa ang buhok niya na parang bata. Good anak. Kung alam lang niya kung paano nila ako utus-utusan, kulang na lang maging 4 ang kamay ko sa sobrang pagmamadali nila sa akin. Pero kahit yun ang sabihin ko, alam kong di rin paniniwalaan ni Papa. Parang sinaksak ng kutsilyo ang puso ko habang nakatingin sa kanila. Kita ko kung gaano kamahal ni Papa ang stepsister ko. Gustong kumuwala ng luha ko pero nagpigil ako at umiwas na lang. Salamat dito pa. Ani ko bago tumalikod. Bago pa sumungaw ang mga luha ko. Mag-iingat ka sa susunod. Habol sigaw ni Papa. Unusual itong ipinapakita nila sa akin. May halong pang-iinsulto pa rin subalit hindi na ganoon kalupit. Pero masaya ako sa narinig ko. Ngayon lang naging concern sa akin si Papa na para bang anak na niya ang turing niya sa akin. Ni hindi siya pinigilan ni tita na usually ay ang kumukontra pag may sasabihin sa akin si Papa. Siguro'y natuwa siya nang di ako nagsumbong sa kanya. Itinago ko sa maliit kong kwarto ang regalo mula sa kanya. Mamaya ko nabubuksan pag matutulog ako upang malaman kung anong laman nun. Papalabas na ako nang may kumatok sa pintuan ko. Iha, tinatawag ka sa baba. Boses ni Manang iyon. Andoon na naman ang pakiramdam na nababahala ako. Mabilis na naman kumabog ang aking dibdib. Baka may inuutos na naman ang madrasta ko tapos andito ako sa kwarto ko. Nang buksan ko ang pintuan ay mukha namang di ako pinagmamadali ni Manang. Bakit daw? Sinabi mo bang nasa kwarto ako? Hinawakan niya ang magkabila kong braso. Huminahon ka. Nagpapanik ka kaagad. Pinapatawag ka na papa mo. Sumabay ka na daw kumain sa kanila. Nangunot ang noo ko. Tama bang narinig ko? Isasama nila akong kumain? Huwag ka nang magtanong. Parang may importante siyang sasabihin. Kinakabahan man ay bumaba na rin ako. Baka kasi mainip na naman sila sa akin. Pagkarating ko sa baba ay nakatungo lang ako. Ano? Kailangan pa bang manduhan? Hindi ba sinabi sa'yo ni Manang na sasabay kang kumain? Inis na sabi ni tita. Umupo ako sa bakanting upuan kung saan kaharap ko si Dime. Si Papa naman ay tahimik lang na kumakain. Walang pakialam kung paano ako sigawan ng kanyang asawa. Kailangan sabay-sabay tayong kumain bilang isang pamilya. Panimula ni Papa na huminto sa pagkain.
Lahat kami ay natuon ang atensyon sa kanya. Tama ba ang pagkakarinig ko? Isang pamilya? Ngayon lang ako nakilala bilang pamilya sa loob ng 25 taon ng buhay ko. Allison anak, nasa hustong edad ka na at di po pwedeng hanggang dito ka na lang. Kaya naman nakapag-decide na kami ng Tita Glory mo na ipakasal ka sa CEO ng Endless Manufacturer Corporation. Huwag kang mag-alala anak, magiging maayos ang buhay mo doon, paliwanag niya. So yun pala ang dahilan kung bakit ang bait sa akin ni Tita Glory. Siya pala ang nagsuhestisyon na ipakasal ako sa isang CEO. Nang dahil doon ay natawag akong anak ni Papa. Ipapakasal ako sa isang malaking tao na hindi ko kilala. Paano niya ako magugustuhan wala akong pinag-aralan? Di ba po ba si Mr. Harrison yung CEO doon? Yung di umattend sa conference dahil sa mukha nito? May mga butig-butig ata sa mukha nun na di matanggal-tanggal kaya hanggang ngayon di pa nakakapag-asawa. Komento ni Dime. Dime, stop that. Saway ni tita pero napapangiti din. Pinagtatawanan nila ako dahil babagsak din ako sa isang ganong lalaki. Sa mga narinig ko ay di na ako nagulat. Kaya naman pala ako ang napili nilang ipakasal kasi ako ang nababagay sa kaawa-awang binata na yon. Nakaramdam ako ng awa dahil kahit mayaman yun ay alam kong nasasaktan yun sa pangungutya sa kanya. Di na ako nagbigay ng komento. Sana nga lang ay mabuting tao yun. Kahit yun na lang, pagsisilbihan ko siya ng buong puso. Kaya anak, ihatid na kita doon sa mansyon nila sa Makalawa. Makakatulong siya sa kumpanya natin. I hope matulungan mo kami. Pangungumbinsi ni Papa. Tumango na lang ako dahil kahit tinatanong ako, alam kong wala rin akong pagpipilian. Good. Sa wakas, nakagawa ka rin ng tama, my stepdaughter. Palakpak pa ni tita. Inirapan naman ako ni Dime. 2 years since I saw that man. Balita daw ay di na nagamot ang mukha niya. Di rin pwedeng maritoke yon dahil wala daw sa lahi nila ang nagpaparitoke. Kasalanan daw yon ang di pagtanggap sa itsura. As if panglalait ni Dime. Panatag na ako sa narinig ko. Base sa sinabi niya ay mukhang relihiyoso ito. Kaya kahit ano pa man ang magiging itsura niya ay mamahalin ko siya kung itatrato niya akong tao. Di na ako umimik pagkatapos ng mga sinabi nila. Nalungkot ako dahil maiiwan ko na si Papa pati ang bahay na to kung saan kinalakihan ko na. Kahit naging malupit sa akin ang madrasta at kapatid ko, nasanay naman ako sa bahay na to. Pero kailangan kong harapin ang katotohanan na mawawalay na ako dito. Dumaan ang isang araw na di na ako nakakarinig ng kung ano-ano sa kanila. Siguro dahil na rin sa alis ako. Minsan gusto ko ring isipin na mamimiss kaya nila ako pag wala na ako dito. O di kaya'y hahanapin nila ang presensya ko kapag nandoon na ako. Marirealize nila na mahal nila ako pag nasa malayo na ako. Nakakatawang isipin na sa kabila ng mga ginawa nila sa akin, umaasa akong magkakaroon ako ng puwang sa sarili kong pamilya. Dinadaya ko lang ang sarili ko dahil ang totoo'y mas natutuwa sila dahil sa kalait-lait na tao ako mapupunta. Dumaan ang isang araw na maayos ang pakikitungo sa akin. Di man ako pinupuri o pinapansin, ngunit di rin pinagmamalupitan. Nakakapanibago ngunit nagpapasalamat na rin ako. Papasok na sana ako sa sala, galing sa Harden, nang aksidente kong marinig ang pinag-uusapan ng mag-ina. Kaawa-awang Allison, bukod sa pangit na ang asawa, malupit pa daw ito. Kaya kahit katulong, wala daw nagtatagal doon. Malala na nga ang sakit sa balat, malala pa ang sapak. Na-imagine ko na kung anong gagawin nito sa walang kwenta mong kapatid. Naiinis ako kapag nakikita ko ang mukha niya, kagaya ng ina niya, pero mas nakakainis yung hindi niya pagsagot. Akala mo kung sinong banal? Sabi ni Tita Glory. Paniguradong di siya makakatawag sa atin. Strict pa man din si Mr. Harrison. Ganun ba siya kapangit para di magpakita sa tao? Ang malala, baka nang hahawa. Kapag andoon na siya, dapat hindi na siya magkaroon
ng pagkakataon na makalapit sa atin kasi baka makahawa siya sa atin. Ew! Napabalik ako sa hardin dahil sa mga narinig. Yung pandadaya ko sa sarili ko ay tuluyan ang nakumpirma dahil sa sinabi nila. Tuluyan na pala nila akong tatanggalin sa pamilya na to upang di na nila ako makita ulit. Natatakot ako sa magiging kahinatnan ng buhay ko sa mapapangasawa ko. Napaluhod ako at nanalangin ng taimtim. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin. Kung sa malupit na paraan akong mamamatay na malayo sa papa ko, sana alagaan niyo po ang ama ko. Kahit yun na lang po ang matupad sa hiling ko. At buong puso ko po kayong yayakapin. Dasal ko habang mahigpit na nagdadaop ang mga kamay ko. Di ko na namalaya na umiiyak na ako. Natigil lang ako nang marinig ko ang sasakyan ni Papa na papasok sa garahe. Pinunasan ko kaagad ang aking mga luha. Gusto kong lubusin na makasama siya bago ako mawalay sa kanya. Nang maayos ko ang sarili ko, namalayan ko na lang ang sarili ko na lumapit sa kanya sa bayakap. Hinayaan niya ako ng ilang segundo. Walang salita ang namutawi sa pagitan namin hanggang sa ako na ang kumuwala sa kangumiti ng mapait. Alagaan niyo po, Papa, ang sarili niyo. Nasabi ko at bago pa man ako maiyak ay tumalikod na ako. Allison. Tumigil ako sa paglalakad nang marinig ko siya. Hinintay ko kung anong sasabihin niya. Umaasa akong makakarinig ng mga salitang haplo sa puso ko. Maghanda ka na dahil ihatid na kita sa mansyon ni Mr. Harrison. Nakausap ko na siya, aniya. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ko. Ilang beses ko na ba kasing sasabihin sa sarili ko na huwag nang umasa ng pagmamahal sa aking ama. Masusunod po, sagot ko na di man lang lumingon. Pumasok ako sa bahay na walang lingon tingin sa madrasta at kapatid ko. Dediretso ako upang matakasan ang mapangutya nilang tingin. Nagpasalamat na lang ako na di sila umimik. Sa kwarto, binalot ko ang mga gamit kong ilang piraso lang. Isinuot ko ang damit na ibinigay ni Papa. Yun kasi ang mayos-ayos na damit ko. Mabait si Papa. Ramdam ko yun. Yun nga lang, kahit may gusto siyang ibigay sa akin, napipigilan yon ng mga pahapyaw ng mag-ina. Kaya di na rin ako nagrereklamo. Itatatak ko na lang sa puso ko kahit di ko makita na nasasaktan din si Papa para sa akin. Nang matapos ako'y pumasok, si Manang na umiiyak. Niyakap niya ako ng mahigpit. Mag-iingat ka roon ha. Mamimiss kitang bata ka. Wala nang Allison na makakasabayan o sa lahat. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Napahagulhol ako sa mga sinabi niya. Kahit papaano'y may isang taong nagmamahal sa akin. Isang taong kayang ipakita na may halaga ako sa mundo. Maraming salamat po sa lahat. Mamimiss ko po kayo. Ingatan niyo po ang sarili niyo dito. Mahal na mahal ko rin po kayo. Lagi kitang ipagdarasal, iha. Pagbaba namin, nakita ni Papa ang isang backpack na gamit ko. Wala siyang sinabi ngunit pumunta siya sa kwarto. May maliit siyang maleta na dala-dala sa kakinuha ang bag ko. Inilapat doon ang mga gamit ko. Hindi na ako nagsalita pa. Bye sis, ingat. Paalam Allison, huwag mo kaming ipapahiya doon, sabi ni tita na malawak pa ang pagkakangiti. Tumango lang ako bago bumaling kay Manang na iyak pa rin ng iyak. Hindi ako makapaniwala na lilisan na ako sa lugar na to. Ang sakit din pala na iwan ang nakasanayan kong buhay. Itinuring ko itong tahanan. Yung mga pananim ko hindi ko na makikita pa. Dadaan muna tayo sa restaurant upang makakain ka bago kita papamili ng gamit mo. Ani ni Papa na sa wakas ay nagsalita na rin. Pero pagkatapos noon ay di na siya muling nagsalita pa. Hindi ko alam kung guilty ba siya na di ako pinamilhan ng gamit o concern lang siya sa maiisip ng magiging asawa ko. Pero kahit ano pa man yun, nagpapasalamat pa rin ako. Tulad nga ng sinabi niya, pinakain muna niya ako. Yun nga lang, di ko siya kasabay. Naghintay lang siya sa sasakyan. Gusto kong maiyak. Hanggang dito pa naman,
hindi ko maramdaman ang pagiging anak niya sa akin. Pinunasan ko ang luha ko habang kumakain. Hindi ko na inubos dahil wala pa naman akong ganang kumain. Pagkatapos noon ay nagpunta kami sa mall. Gusto ko sanang mamangha kaso ano ba ang ikakasiya ko kung malamig naman ang pakikitungo sa akin ng aking ama. Sa isang store lang kami pumunta. Kung ano lang sinasuggest ng sales lady, yun din ang kinukuha ni Papa dahil di ko rin naman alam ang pipiliin ko. Pati sapatos ay doon rin kami bumili. Mabilis lang dahil hindi rin naman ganoon karami ang binili namin. Nang magpatuloy kami sa patutunguhan namin ay medyo nakaramdam ako ng takot kasi medyo masukal na ang tinatahak namin. Walang mga kabahayan sa dinaraanan namin at halatang malayo sa kabihasnan. Sa gubat kami pumasok. May daanan naman kaso naisip ko kung may titira ba talaga dito o baka ipapatapon na ako. Maraming tanong ang tumatakbo sa isipan ko. Subalit di ko yun kayang maisaboses sa papa ko. Ngunit nasagot lang ang tanong ko nang makita ang malaking pader ng mansyon. Tumigil ang sasakyan sa harap ng tarangkahan at pinapasok kami. Kung gaano kasukal sa labas ay siya namang aliwalas sa loob. Kung gaano kalusog at gaganda ng mga bulaklak namin sa bahay ay mas lalong magaganda ang mga bulaklak dito. Ang lawak din ng bakuran. Para akong nasa paraiso. May mga katulong din na naghihintay sa amin. Nang tumigil si Papa sa harap ng mansyon ay di muna kami bumaba. May dinudukot siya sa kanyang bulsa. Pagdakay iniabot sa akin. Para sa'yo yan, galing sa magiging asawa mo, engagement ring. Tiningnan ko iyon at nanlalamig kong inabot. Akala ko pa naman ay galing sa kanya gaya ng binigay niya sa kapatid ko. Bumaba ako sa sasakyan na walang pasabi. Paalam, sabi niya bago umalis. Ang sakit na para akong hayop na niligaw lang sa isang magandang lugar upang di makabalik sa bahay. Nanliliit ako sa sarili ko. They POV. Sir, tumawag po ang aking katiwala nyo sa mansyon. Abiso sa akin ni Christopher, ang assistant ko. Kasalukuyan akong babad sa trabaho ko dito sa France. Dito muna ako na malagi habang inihahanda ang sarili ko sa pagharap sa mga kasosyo ko sa Pilipinas. Dinampot ko ang telepono na nakapatong sa lamesa. Hello Mary. Sir, dumating na po ang fiancé nyo, si Ma'am Allison. Okay, asikasuhin nyo siya ng mabuti. Ibigay nyo ang mga kailangan niya. Sir, wala naman po daw gusto. Tahimik lang po siya simula nang iwanan siya ng papa niya dito. Isa pa po, may sugat siya sa kamay. Sinabihan na po namin na ipagamot siya pero siya na daw ang bahala. Napabuntong hininga na lang ako sa narinig. Mukhang di rin bukal sa loob ng dalaga na makasal sa akin at napipilitan lang. Baka magaya na naman to sa mga naunang ipinagkasundo sa akin. Sa tuwing nakakausap ko ay puro masasakit na salita ang naririnig ko. Nakesyo ang pangit-pangit ko at di ko sila binili. Walang makakasikmura na makatabi ako kahit gaano pa daw ako kayaman. Pero ang isang to napaisip ako kung sinaktan ba ito para lang pumayag na makasal sa akin. Kaya kahit ayoko, nag-decide pa rin akong kausapin siya upang malaman kung ano ba ang saloobin niya sa akin. Ibigay mo sa kanya ang telepono. Opo, sir. Naghintay ako ng ilang minuto. Sir, heto na po siya. Iaabot ko na po kay Miss Allison. Tumikhim muna ako bago nagsalita. Hello, si Dave to. Hello po, ako po si Allison. Tugon niya. Parang nakakaramdam ako ng takot sa boses niya. Ngunit mas nangingibabaw ang lungkot sa kanyang boses. Nakaramdam ako ng konsensya sa isipin na di pa siya handa. May sugat ka daw sa kamay. Hayaan mong ipagamot yan sa private nurse ko. At kung ano ang gusto mo, huwag kang mahihiyang magsabi. Ani ko na pinipilit ipahiwatig na di ako masamang tao. Siguro'y nakarating din sa kanyang balita tungkol sa sakit ko sa balat. Ngunit walang nakaalam na nagamot na ito matagal na simula nang mamalagi ako dito sa France. Mas mabuting iyon na lang ang isipin nila upang malaman ko kung sino ang totoo at hindi. Ayos lang,
Ako na lang po ang gagawa. Hindi pwede yun. Responsibilidad kita kaya kailangan mong magamot. Pag i-insist ko. Sige po. Darating ako next week so take your time, Allison. Sabi ko bago ko ibinaba ang telepono. Sir, di naman ho siguro matapang yang huli niyong fiancé. Tanong ni Christopher na naging kanang kamay ko na. Hindi naman. Kaso mukhang natatakot ito. Di ka ba nagtataka? Nagtataka saan? Anak ng isang business tycoon itong papakasalan ko. Nagsaliksik ako sa pamilya Demerson pero ang kilalang anak lang nila ay si Dime Demerson. Baka hindi niya po anak. No, anak daw niya. Hinabilin pa niya sa akin na alagaan ko ang panganay niya. So ano po ba ang balak niyo? Uuwi ako sa Makalawa to check on her. Kailangan kong matapos ang mga dapat tapusin sa lalong madaling panahon. Lumipas ang 2 araw at papalipad na ako pabalik sa Pilipinas. Base sa pag-obserba ng mga katiwala ko tungkol sa kanya, mailap at laging tumutulong sa mga gawaing bahay kahit pagbawalan. Mas napaisip ako sa mga sumbong sa akin. Mukhang hindi raw kasi napipilitan lang at nakasanayan lang. Huminga ako ng malalim habang iniisip ang magiging asawa ko na manggagaling sa prominenteng pamilya. Nang matanaw ko ang isla ng Pilipinas ay nakaramdam ako ng pananabik. Ang tagal na rin since iniwan ko ang bansa na to. Samot-saring batikos at panlalait ang natanggap ko dahil sa sakit ko sa balat. Kung hindi lang sa galing ko sa pamamalakad ng negosyo ay baka iniwanan na ako lahat ng tauhan ko. Pero for God's mercy, mas lumago ito. Kaya maraming nakipagkasundo sa akin na may kasal sa anak nila. Ngunit sa tuwing nakakausap ko naman ay isang nag-aalborotong kababaihan ang sumasagot sa akin. Kaya imbes na pilitin pa ay ipinapahatid ko na mismo sa kanila. Pero ito pa lang ang kauna-unahang dalaga na nakatagal sa mansyon ko. Kaya mas lalo akong nagtaka. Wala ba siyang natanggap na balita tungkol sa akin? Tungkol sa sakit ko? No one knows that I've been cured years ago. Kahit ang mga tauhan at katiwala ko sa Pilipinas, liban dito sa France, finally maharap ko na sila with confidence. Sakay ng sasakyan habang patungo kami sa mansyon ay di ko maiwasan maisip si Allison. I never saw her. Kung gugustuhin ko naman na makita siya, magagawa ko. Pero mas umaapaw ang kuryosidad ko tungkol sa kanya. Sir, masaya po ako para sa inyo. Ang tagal na rin simula nang umalis kayo rito, kaya siguro namimiss nyo ang tanawin dito sa Pilipinas? Anang driver ko. Napansin siguro na nakatitig lang ako sa labas, kahit ang totoo'y wala naman doon ang huwisyo ko. Opo Manong, ang tagal na rin. Samahan nyo akong mamasyal kapag may oras ako. Nakangiti kong wika. Di ka pa rin po nagbabago? Ikaw pa rin yung pinakamabait na amo namin. Kaya po pinagpala kayong gumaling mula sa inyong sakit. Bukod sa busilak niyong puso'y, lumitaw na rin ang inyong gandang lalaki. Papuri pa niya. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Baka lumaki ang ulo ko niyan. Hindi madadala sa hukay ang yaman kung hindi ang natapos nating kabutihan dito sa mundo. Tama ho kayo. Nawala na sa isipan ko ang dalaga dahil sa kakakwento ng driver ko na matagal nang naninilbihan sa akin. Masaya naman ako dahil magaan ang loob nila sa akin. Kailangan kong pahalagahan ang mga tao ko dahil sila ang nandyan ng mga panahon na nalulugmok ako sa sinasabi sa akin ng mga tao. Di ko man may pakita ang nararamdaman ko'y nakikisimpatya naman sila. Nang dumating kami ay hinahanda ko ng sarili ko. Wala naman nagbago sa ginawa kong paraiso. Alagang-alaga pa rin. Ngunit may isang babaeng sa kauna-unahang pagkakataon ay nananatili rito. Masaya ako sa sinasabi nila na maasahan daw siya. Walang reklamo, walang luho sa sarili at tahimik lang. Kung ano man ang hinahanap ko sa babae ay nasa kanya. Hindi naman kasi karangyaan ang kailangan ko kung hindi isang babaeng mananatili sa tabi ko kahit ano pa man ako. Allison POV. Miss Allison, dumating na po si Sir. Abiso sa akin ni Mary. Katiwala rito sa mansyon na tinutulungan ko dito sa trabaho. Biglang kumabog ang dibdib ko dahil
Ang sabi niya sa akin ay next week pa siya uuwi. Bakit napaaga? Sobrang pawis ko pa naman at di ako nakapag-ayos ng sarili. Ni minsan ay hindi ko siya nakita dahil wala namang nakadisplay na pictures niya sa sarili niyang bahay. Naiintindihan ko naman yun dahil nga sa kondisyon niya. Dinig ko sa sala ang masayang pagbati ng mga katulong sa kanya. Para bang hindi sila nakakaranas ng pagmamalupit mula sa kanya. Nahihiya akong lumabas dahil baka kung anong sabihin niya sa akin. Wala rin akong alam tungkol sa kanya dahil hindi naman ako umiimik sa mga tao rito. Kaya hindi rin ako nakakapagtanong tungkol sa kanya. Baka kasi magtanong sila tungkol sa buhay ko sa pamilya ko. Ang alam nila ay galing ako sa prominenteng pamilya kaya nanahimik na lang ako. Bilang pagprotekta na rin sa reputasyon ng pamilya namin. Di ko marinig masyado ang sinasabi nila sa sala, pero narinig ko ang pangalan ko. Nagulat na lang ako na sumulpot sa kusina si Mary. Miss Allison, tawag ka ni Sir. Sige, saglit lang. Iniwan na niya ako kaya inayos ko ang pagkakalugay sa mahaba kong buhok. Pagdakay, nilakasan ko na ang loob ko na humarap sa mapapangasawa ko. Pagpunta ko sa sala ay natanawan ko ang isang lalaki na mukha ang bumaba sa langit. Sino siya? Bisita lang ba? Magandang tanghali, ikaw ba si Allison? Tanong sa akin ng magandang lalaki na malawak na nakangiti. Dahil doon ay nakita ko ang mapuputi at pantay-pantay niyang ngipin. Pati ang matapang na amoy ng kanyang pabangoy nanunuot sa aking ilong. Opo sir. Iniabot niya ang kanyang kamay sa akin. Call me Dave. Sana maayos lang ang pananatili mo sa aking mansyon na magiging sayo na rin. Napatulala ako. So kung ganoon ay siya si Mr. Harrison, ang magiging asawa ko? Bakit taliwas ang mga nalaman ko tungkol sa kanya? Yung expression na ipinapakita ko sa kanya ay pawang pagtataka, to the point na nakalimutan kong iabot ang kamay ko. Pasensya na kung di ako nagpasabi na uuwi ako. Actually, surprise to sa lahat. Aniya. Dahil doon ay nagising ako sa ulirat at inabot ang kamay niya na kanina pa pala nakatiwangwang. Ayos lang po. Masaya akong nakarating kayo ng maayos. Tugon ko. O, huwag mo akong pinupo. Pinapatanda mo naman ako niyan. Pabiro niya na biglang natigilan. Napansin ko ang pagtitig niya sa kamay ko na may pagkakulubot at kalyo pa. Siguro'y naramdaman niya ang kalyo sa kamay ko nang magdampi ang aming mga palad. Bahagi akong nakaramdam ng pagkailang sa kanya, kaya inalis ko ang pagkakahawak sa kanya. Napansin niya na nahiya ako kaya naman mabilis niyang iniba ang usapan. May mga pasalubong naman ako sa inyong lahat, lalo na sa iyo Allison. Pero bago niyo kunin ang mga regalo niyo mula sa akin, ay magsikainan muna tayo. Bumili na rin kasi ako sa labas. Grabe yung tuwa ng mga tauhan niya sa mga narinig. Lalo na ako, sino ba naman mag-aakala na di pa kami kasal pero may regalo na siya sa akin. Salamat, nauutal kong sagot. Sa labas kami kumain sa may hardin. Inayos ng mga katulong ang mahabang lamesa at pinatong doon ang mga in-order na pagkain ng magiging asawa ko. Walang kababakasan ng hiya, ilang at takot ang mga tauhan niya. Mukhang malaking pagkakamali ang nagkuhang impormasyon ng madrasta ko. Tunay ngang mabait si Mr. Harrison. Bigla akong nakaramdam ng hiya para sa sarili ko. Kung ito palang totoo niyang pagkatao, nababagay ba ako sa kagaya niya? Ang alam ko'y mas mayaman siya kaysa sa amin. Hindi kaaya-aya sa kagaya niyang isang hamak na gaya ko na di pa nakapag-aral. Paano kung malaman niya kung ano ako sa bahay? Paano kung magtanong siya tungkol sa buhay ko sa amin? Ano ang isasagot ko? Baka mamaya ay itakwil niya ako dahil di ako pwedeng iharap sa maraming tao. O ba't di ka pa kumakain? Di mo ba gusto ang dinala kong pagkain? Tanong sa akin ni Dave. Hindi ko na malayan na nakatulala na pala ako dahil sa malalim na pag-iisip. Hindi naman po, naninibago lang. Wala sa isip na sagot ko. Ngumiti siya sa akin at nilagyan ang plato ko ng pagkain. Hindi lang siya mabait, may pagka-maalalahanin din pala. Kumain ka na, kita mo sila, masayang kumakain.
Pwede ka namang bumisita sa inyo kung gusto mo. Sabi pa niya na ikinagulat ko. Ang bait pala talaga niya. Akala ko talagang stricto siya gaya ng sinabi ng magaling kong kapatid at madrasta. Pero nang mapagtanto ko na itinapon nila ako dito, naisip ko kung may babalikan pa ba ako. Baka mainis lang din sila. Unti-unting nabura ang mga ngiti sa aking labi. May problema ba? Muling tanong niya. Nahiya naman ako dahil mukhang nasisira ko ang kasiyahan dahil sa pag-aalala ni Dave sa akin. Nagpakawala ako ng peking ngiti sa kanya. Masaya lang ako, ang aliwalas kasi dito. Tugon ko na lang upang mapanatag siya sa akin. Good, that's it na. Nagkasiyahan kami. Naging mailap pa rin ako dahil talagang di pa rin ako sanay sa maraming tao. Pakiramdam ko'y wala akong karapatang maging masaya kahit malugod naman nila akong tanggap rito. Maging ang soon-to-be husband ko. Pero paano kung malaman niya kung gaano ako kainutil, di ko maiwasan mag-alala, lalo na't di ko pa rin makita ang lugar ko rito sa mundo. Lumipas ang 1 linggo, hindi na rin umuwi dito si Dave. Hindi ko alam ang dahilan pero pakiramdam ko ng lamig na siya sa akin dahil wala man lang akong maipakitang kanais-nais upang maging asawa niya. Hindi niya ako siguro kinikitaan ng talento o kung ano pa man na dapat ay taglay ng isang anak na galing sa prominenteng pamilya. Gusto kong maiyak sa bigat ng isipin, baka namuon na ang pagkadisgusto niya sa akin. Paano kung ibalik niya ako? Anong ihaharap ko sa papa ko? Lalo na't naging mabuti ang pakikitungo nila sa akin dito. Anong maikakatwiran ko? Muling tumulo ang mga luha ko. Nahihirapan ako mismo sa sarili ko. Kung bakit kasi ang hina-hina ko. Wala akong ibang alam kung hindi maglinis at magpaalila. Tapos ipapakasal ako sa mayaman at magandang lalaki na walang alam sa tunay kong pagkatao. Hindi niya ako deserve. Ikinakahiya ko ang sarili ko. Dave POV. Masakit ang ulo ko nang dumating ako sa mansyon. Hating gabi na pero mas ginusto ko nang umuwi. I have done all my works. Natapos na akong makipag-negotiate sa malalaking investors ko para sa darating kong new project. Tatatlo lang sila pero umabot ng linggo ang pakikipag-usap ko sa kanila. Dahilan na rin para makapag-bonding. They are not just investor but a good friends of mine. Noong mga panahon na hindi pa ako gumagaling, sila yung mga taong naging totoong kaibigan ko. Nalaman ko yun noong nasa France ako. They kept telling me na may alam silang doktor na makakatulong sa akin. Sila ang mga taong kinukumusta ako, not knowing na matagal na akong gumaling. And that's it. They are all surprised when I finally cured by the best derma doctor in France. Gulat na gulat silang makita ako. Isa sila sa dahilan kung bakit masaya akong umuwi sa Pilipinas. Hindi na kasali doon ang ama ni Allison. I don't know why, pero may doubt ako sa kanya. Pero hindi sa anak niya na mapapangasawa ko. Gusto ko na sana siyang kitain din. Pero may kakaiba talaga sa pamilya nila. Madilim sa sala nang pumasok ako. Pupunta sana ako sa kusina nang may makita akong babaeng nakatayo sa may ref. Di ko makilala kung sino siya dahil natatakpan siya ng pintuan nun. Tumikim ako at laking gulat ng babae na napag-alaman kong si Allison. Sir, pasensya na po kung binuksan ko ito. Takot na takot niyang sabi. Nanginginig pa ang kanyang kamay kaya mabilis ko siyang niyakap. Shh, okay lang yun. Malumanay kong sabi upang kumalma siya. Mas lalo akong nagtaka lalo na nang tawagin niya akong sir. Kumuwala siya sa pagkakayakap sa akin. Kumain ka na po ba? Ipaghahanda ko po kayo ng makakain, sabi niya. Pipigilan ko na sana siya kaso mabilis siyang gumalaw at naghanda ng pagkain. Hindi na ako nag-interfere pa kasi sa kilos niya'y mukhang sanay na siya. Kumbaga, nasa body clock na niya na maghanda ng pagkain kapag may darating, which is weird. Saka ko na siya tatanungin kapag nakapagpahinga na ako. Medyo nakaramdam ako ng awa while pinapainit niya ang ulam na galing sa ref. Mukhang adobo yun, saka nagluto ng kanin. Di ko makalimutan yung reaction niya kanina. Halatang takot na takot. Nang matapos siyang maghanda ng pagkain,
ay kinain ko na rin iyon. Ayaw kong ma-disappoint siya kung tatanggihan ko iyon kahit na nakakain pa ako. Ako po ang nagluto niyan, pasensya na po kung di ho bago. Allison, just call me Dave, not sir. Not po, I'll be your husband soon. Natahimik siya ngunit hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Kinain ko ang niluto niya and in fairness for her, masarap siyang magluto. Masaya kong kinain yung adobo hanggang di ko na malaya na naubos ko na pala. Nang matapos ako ay nakita kong may sumilay ng ngiti sa labi niya. Kaso nababanaag ko pa rin sa mga mata niya yung katamlayan. Masarap ka palang magluto. Papuri ko sa kanya. Salamat at nagustuhan mo. Aniya sa mahinang boses na para bang ngayon lang nakatanggap ng papuri. Masaya na sana ako dahil ganitong asawa ang hinahanap ko. Aasikasuhin ako pero nandoon yung pakiramdam na naaawa ako. May mali talaga at gusto kong alamin yun. Iniligpit niya ang pinagkainan ko. Tinulungan ko siya. Aangal pa sana pero di ko hinayaan na mangyari yun. Natapos na kami nang magpaalam na siyang matutulog na. Nga pala, kamusta ang araw mo rito? Di ka ba nahihirapan? Hindi naman po. Mababait po ang lahat ng tao dito kaya madali pong makisama rito. Good. Feel at home ka lang dito? Opo. Ayoko nang maririnig sa iyo yung opo ha. Pabiro kong sabi upang di siya matakot. Hinuha ko kasi natataranta siya at natatakot mapagalitan. Sige, akyat na ako. Good night and take you for dinner. Sigurado akong papakasalan ko na siya. Ang kailangan ko lang ay mapalapit sa kanya at maipabatid sa kanya na secure siya sa tabi ko. Lalo na at mailap siya. Kinabukasan si Allison pa rin ang naghanda ng breakfast ko. Halika dito, sabayan mo akong kumain. Aya ko sa kanya dahil nakatayo lang siya sa tabi. Umaakto siyang katulong. Mamaya na ako kakain sa kusina. Napabuntong hininga ako. Mukhang ito na ang nakasanayan niya. Hindi siya aware na kahit pagtakpan pa niya kung ano ang kalagayan niya, lumalabas naman sa kilos niya. Tumayo ako at inakay ko siya paupo sa tabi ko. Napilitan din tuloy siyang kumain. Mamaya maghanda ka dahil lalabas tayo upang mamili. Hindi na kailangan. Kailangan. Di na siya makaimik. Mabuti na lang at di na siya nagpumilit umayaw. Gusto kong diretsahang tanungin pero alam kong hindi pa ito ang tamang pagkakataon. Natapos kami at pumanhik na siya upang magbihis ng maayos-ayos na damit. Sa totoo lang, ordinaryo lang din ang mga pananamit niya ni hindi siya nag-aayos. Alam kong natural ang ganda niya, subalit gusto kong iparana sa kanya ang mga bagay na sana'y dapat maranasan niya. Ipinatawag ko si Mary sa office ko at doon kinausap ko siya kung ano ang napapansin niya sa fiancé ko. Sir, ano kasi, bukod sa nangangayat parang katulong ho siya. Kita nyo naman po ang kamay, tapos po iilan lang ang damit niya. Mukhang mga bagong bili pero karaniwan. Yung bang hindi branded? Isa pa po, tahimik lang siya. Di ho kaya hindi siya totoong Demerson at isa lang siyang katulong? Imporma sa akin ni Mary. Hindi, kamukha niya ang tatay niya. Napatutop naman ang bibig ni Mary na tila nahiya dahil sa maling akala. Pero bakit ganoon siya, sir? Yun ang aalamin ko, kung inalila ba siya ng madrasta niya. Ayun naman pala, may stepmother. Matik yan sila. Ang dahilan kung bakit nagkaganyan si Miss Allison. Naawa nga ako sa kanya. May mga pagkakataon na nakikita ko siyang naluluha. Gusto ko siyang lapitan kaso mailap po talaga siya at tahimik. Kaya di rin namin alam ang gagawin namin. Baka ako namimiss niya ang pamilya niya. Parang piniga ang puso ko sa narinig. Yung bang gusto ko siyang protektahan at sabihan na andito lang ako. Pero di ko alam kung paano kung mailap din siya sa akin. Alam kong hindi lang ito basta awa dahil mahal ko rin siya. Ang nakapagtataka ay imposibleng hindi napansin iyon ng kanyang ama. Napansin nga po namin, siya pa kaya nung dumating siya ni hindi nagpaalam ng maayos ang papa niya. Napailing na lang si Dave. Ngayon, kailangan niyang gawin ang lahat upang mapalapit sa babae. Pupunuin niya ito ng pagmamahal na ipinagkait sa kanya ng pamilya niya. Hindi na sila nahiya na ipakasal na ganoon ang estado niya.
nangangangayat at halatang depressed sa buhay. Siguro naisip din nila na babagay kami dahil sa kalagayan ko noon. Allison POV. Napasandal ako sa pintuan nang makapasok ako sa kwarto. Ang bilis ng tibok ng puso ko lalo na nung inakay niya akong kumain. Nagpapasalamat ako dahil di siya nagtanong o kung ano pa man, ni hindi siya nagrereklamo. Naninibago ako sa pakikitungo sa akin. Gusto ko itong pakiramdam na ito. Kaso sa tuwing naiisip ko kung paano ko ipapakilala ang sarili ko sa mga kaibigan niya, ay kinakabahan ako. High school graduate na naging katulong sa sarili naming pamamahay. Hindi ko alam kung paano yun sasabihin kay Dave ang lahat. Hindi pa ako handa na makita siyang madismaya, lalo na't sinekreto ko na sa kanya simula nang dumating ako rito. Kahit sanay na ako sa malaparaisong lugar na to, ay di ko pa rin makuhang mapanatag hanggat may lihim akong hindi na ibubunyag. Ma'am, gusto niyo po tulungan ko kayong mag-ayos? May ipinapabigay pong damit si Sir sa inyo. Boses ni Mary yon. Nakakainis, ba't pa kasi ako nag-isip? Baka naiinip na si Dave. Kanina pa ako sa kwarto kaso wala akong maisip na isuot na nababagay sa paglabas namin. Puro shirt at blouses itong nandirito. Nakakahiya sa kanya. Pasok ka. Nasabi ko na lang. Pumasok siya na may dalang paper bag. Sabi ni Sir, take your time daw. Sweet ni Sir sa'yo, Miss Allison. Ang bait, no? Magiliw na sabi ni Mary. Magaan ang loob ko sa babae, lalo na at di ito matanong kaya komportable ako sa kanya. Hindi ako umimik at nginitian ko lang siya. Totoo naman ang sinabi niya na sweet si Dave, kaya habang tumatagal, mas nagigilty ako. Sa ngayon, ayoko munang isipin yon. Gusto ko munang namnamin itong magiging lakad namin bago pa ako masipa sa pamamahay na to kapag may nalaman siya. Pasalamat na lang ako kay Mary dahil sa totoo lang ay wala akong alam sa pag-aayos sa sarili ko. Inilabas niya ang kung anumang laman ng paper bag. Kung di ako nagkakamali ay isang palazzo pants iyon. Yung maluwag na pants na may silk na tela katulad ng isinusuot ng kapatid ko, tapos sleeveless na blouse na kulay puti. Medyo nailang ako dahil di ako sanay magsuot ng ganun. Ngunit nang may ilabas siyang manipis na vest, kaya natuwa ako. Akala ko lalantad ang braso ko. Isinuot ko na ang binili sa akin ni Dave. Saktong-sakto sa akin. Kahit galing ako sa mayamang angkan, ngayon lang ako nagkaroon ng disenteng damit. Wow, Miss Allison, bagay na bagay sa'yo. Simple pero napaka-eleganting tingnan. Sa inyo, kitang-kita ang pagiging Demerson mo. Kumunot ang noo ko habang tinitingnan siya sa refleksyon ng salamin. Nasa likod ko kasi siya. Paanong magiging Demerson na tinutukoy niya? Ibig kong sabihin ay halata ba na di ako nabibilang sa pamilya namin? Nahalata ata niya ang reaksyon ko kaya muli siyang nagsalita. Ibig ko pong sabihin ay elegante naman po talaga kayo kaso never ka po namin nakita na ganyan. Kaya medyo nasa shocking stage po ako. Malapad niyang ngiting tugon sa akin. Tumango na lang ako. Di na ako nagsalita dahil ayokong pag-usapan ang pamilya namin. Naglagay rin ng light makeup si Mary sa mukha ko. Medyo kabado ako dahil parang first date ko ito sa fiancé ko. Magugustuhan kaya niya ang resulta? Medyo nakaramdam ako ng inggit kay Mary dahil mabuti pa siya nakakapag-ayos kahit katiwala lang siya rito. Medyo matanda siya sa akin pero mas maayos pa siyang tingnan. Gusto ko siyang maging kaibigan kaso baka mapahiya lang ako sa kanya lalo na kapag pinalayas ako rito. Nang matapos kami ay nagulat ako sa itsura ko. Medyo lumiwanag ang dating ko. O see, litaw na litaw ang ganda mo ngayon. Natural ang ganda mo pero mas lumitaw ito. Kaunting ayos lang pala ang kailangan mo. Papuri ni Mary. Bigla ko siyang niyakap. Kung tutuusin, mas kapatid ang turing niya sa akin kaysa kay Dime. Naramdaman ko ang paghagod niya sa likod ko. Huwag kang iiyak dahil baka masira ang makeup mo. Magpapakita ka pa sa magiging asawa mo. Pabiro niyang sabi. Hindi man seryoso pero ramdam ko ang pinapagaan lang niya ang loob ko. Salamat. Tanging naisambit ko. Ano't ano pa man ang mangyari, ito ang tatandaan mo.
Walang makakahadlang sa kasal mo. Kaya kung handa ka ng magsabi ng saloobin mo, handa kang tanggapin ni Sir. Makahulugan niyang sabi. Pinakawalan ko siya sa pagkakayakap sa kanya. Sana nga maging maayos na ang lahat. Inayos niya ang buhok ko na nakapulupot habang may ilang hibla ang nakalugay sa gilid ng mukha ko. Enjoy your date. Nakangiti niyang sabi. Bumaba kami at nakita ko si Dave na naghihintay sa malawak na sala, nagbabasa ng dyaryo. Pero nang madako ang tingin niya sa akin ay bigla siyang napatayo. Nagtama ang paningin namin na para bang ayaw kumuwala ng isa't isa sa pagkakatitig hanggang di ko na namalayan na magkalapit na kami. You look so gorgeous, purin niya. Napababa ako ng tingin dahil ramdam ko ang pag-iinit ng pisngi ko. Baka mahalata niya lalo na at sumabay ang paglakas ng tambol ng dibdib ko. Gusto kong pigilan pero mas lalong kumakabog yun. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng pagmamahal. Ganito pala talaga ang ma-in love. Hindi mo may paliwanag ang sayang dulot nito sa'yo. Opo sir, kita nyo naman bagay na bagay kayo. Excited na akong makasal kayo para naman tuluyan ko nang mapagsilbihan si Miss Allison. Sabad ni Mary nang walang matanggap na sagot sa akin si Dave. Kaya naman naglakas loob na rin akong magsalita. Salamat kay Mary, siya ang umasikaso sa akin. Sa wakas ay nasabi ko na di man lang nabubulol. Kahit sa totoo lang ay kabadong-kabado ako. Salamat Mary sa pag-asikaso sa fiancé ko, sabi ni Dave, saka walang pasabing hinawakan ang kamay ko. Inakay na niya ako palabas. Di na ako nakaangal at nagpatangay na lang sa kanya. Nang makarating kami sa sasakyan, ay muli siyang nagsalita. Ba't nanalamig ang kamay mo? Di ka ba komportable sa akin? Hindi naman. Ano kasi, ito ang unang pagkakataon na may humawak sa kamay ko na lalaki. Nabubulol kong sabi. Gusto kong lamukusin ang dila ko sa inis. Bakit kasi di dumiretso ang dila ko? Baka mapaghalataan pa niya tuloy na nahihiya ako. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo saka hinarap ang mukha ko. Medyo yumuko pa siya dahil mas matangkad siya sa akin. Mamaya masasanay ka rin kaya dapat lagi tayong magkahawak kamay. Aniya, parang gusto ko na tuloy lumipad sa ulap at maglaho ng ilang sandali upang namnamin ang ganitong pakiramdam na idinudulot niya sa akin. Dave POV. Hindi ko inaasahan na mag-iibang aura niya nang maayusan siya. Sabi ko na nga ba babagay sa kanya ang binili kong damit sa kanya. Wala ngang kaduda-duda na isa siyang Demerson, ang anak ng unang asawa ni Mr. Demerson. Nagpapasalamat ako at siya ang binigay sa akin. Sisiguraduhin kong hinding-hindi siya mawawala sa akin. Natuwa ako nang sabihin niya na ako ang unang nakahawak sa kamay niya. Ibig sabihin lang noon ay hindi ito nagkanobyo noon pa man. Kaya ang swerte ko. Oras naman upang makaramdam siya ng pagmamahal mula sa akin. Mas madilim ang buhay niya kumpara sa akin. May sakit man ako noon pero nakakaya ko yon dahil may ilang tunay na tao sa akin. Ngunit siya, iniisip ko kung paano siya nabubuhay sa isang bahay na kung itrato siya ay alila. Napag-alaman ko yon lahat matapos kong ipaimbestiga at ngayon lang na itawag sa akin na hindi pala siya nakakalabas simula nang makagraduate siya sa high school. Magpunta muna tayo sa park din, mag-shopping ka. Bilhin mo lahat ng gusto mong bilhin. Ani ko sa kanya. Wala naman akong kailangan sa mall. Sabi niya na halata akong nahihiya. Di na ako nagsalita pa. Ipapakita at paparamdam ko sa kanya na mahalaga siya sa akin. Dinala ko nga siya sa Peace Park kung saan maraming tao. May mga bata at pamilyang nakatambay doon. Tumambay kami sa may damuhan. Total nagdala rin naman ako ng pansapin na mauupuan namin. Mariin siyang nakatingin sa paligid na halos hindi na niya ako mapansin. Kita ko sa mga mukha niya ang saya niya. Ngunit ang mga mata niya sadyang kay lungkot. Inakbayan ko siya kaya naman medyo nagulat pa siya. Dave, Allison, tatapatin na kita. Gusto kong sabihin na mahal kita. Kahit sino ka man o kung ano pa man ang nakaraan mo,
Gusto kong manatili ka sa tabi ko. Walang pakundangan kong sabi na ikinalaki ng mga mata niya. Para bang naistatwa siya sa sinabi ko. At pilit narerehistro sa utak niya ang mga sinabi ko. Pagdakay nakita ko ang mga luha niyang isa-isang nagsilaglagan. Alison, pasensya na. Hindi ko gustong masaktan kita sa sinabi ko. Pero bigla na lang niya akong niyakap habang umiiyak. Hindi mo ako kilala, Dave. Napabuntong hininga ako bago hinimas ang ulo niya habang nakayakap sa akin. Paano ko malalaman kung hindi mo sasabihin sa akin? Ikaw lang ang nanatili sa mansyon pagkatapos makipagkasundo sa akin ang ama mo. Ni hindi mo naisipan umalis dahil sa sakit ko. Alam kong hindi iyon lingid sa kaalaman mo kung gaano ako kapangit. Umiling siya habang nakausubsob pa rin ang mukha niya sa dibdib ko. Pagkatapos ay kumuwala sa pagkakayakap namin sa isa't isa. Hindi ako kagaya ng iniisip mo. Galing nga ako sa prominenteng pamilya kaso trinato kang iba lalo na ng madrasta at kapatid mo. Pagpapatuloy ko nang mag-alanganin siya sa sasabihin niya. Kagat ang labi bilang pagpigil sa kanyang luha ay tumango siya. Niyakap ko siya ulit. Alam ko ang lahat kaya please, manatili ka sa akin at walang makakapanakit ulit sa damdamin mo. Poprotektahan kita. Naramdaman ko ang mga braso niya na rumisponde sa yakap ko. Napangiti ako dahil unti-unti ay nagtitiwala na siya sa akin. Salamat. Sa iyo lang at kay Manang Faye lang ako nakatanggap ng pagmamahal na sanay sa pamilya ko nang galing. Paglalabas niya ng sama ng loob. Hayaan mo, bubuo tayo ng pamilya at ipaparamdam natin sa mga anak natin kung gaano natin sila kamahal. Pag-aalo ko. Ilang minuto din kaming ganoon hanggang sa nahimasmasa na siya. Kahit nabura ang makeup mo, maganda ka pa rin mahal ko. Napaiwas siya ng tingin. Halata rin ang pamumula ng kanyang pisngi pero ayos lang yun. Sinyalis lang iyon na may nararamdaman din siya sa akin. Naging maayos ang unang date namin. Medyo nawawala na rin ang pagkailang niya lalo na't sinusubukan kong magkwento tungkol sa buhay ko at naging buhay ko sa France. Kapag nakita mo ako dati, nako, baka tumakbo ka kapag nakita mo ang pagmumukha ko. Natatawa ko pang sabi habang kumakain kami sa restaurant. Napatingin siya sa akin at huminto sa pagkain. Kahit ano pa ang maging mukha mo, tatanggapin kita. Ang mahalaga naman kasi ay ang busilak mong puso. Sadya nga talagang ipinagkaloob sa akin si Alison. The long wait is worth it. Let's get married tomorrow. Kahit sa wish lang. Napalunok siya sa suggestion ko. After that, papaaralin kita nang sa ganun, matupad mo rin ang mga gusto mo. Talaga? Gagawin mo yun? Tayo-tayo lang. Malalaman na lang nila na kasal na tayo pag isinama na kita sa kumpanya. Ipagmamalaki kita. Isang matamis na ngiti ang itinugon niya sa akin. Saka ko na siya iharap sa altar kapag may kumpiyansa na siya sa sarili niya. Alam kong hindi pa siya handang humarap sa maraming tao. Sa nakikita ko ay may pag-aalinlangan siya sa kanyang sarili. Kaya dadahan-dahanin ko ang pagpapalakas ng loob sa kanya. Pero paano sina Papa? Balungkot niyang sabi. Nasasaktan ako sa tuwing inaalala niya ang pamilyang di man lang nagbigay ng halaga sa kanya. Talagang malinis ang puso niya sa kabila ng naranasan niya sa kanila. Magpapakita ka na lang kapag maayos ka na. Papatunayan mo ang sarili mo bilang Demerson. Ayokong kapag wala ako ay aapak-apakan ka lang nila. Sabi ko sabay pisil sa kanyang kamay. Alison POV. Itong pakiramdam na to na matagal ko nang inaasam-asam sa lalaking kaharap ko ngayon ang nagparamdam sa akin nito. Kailan ba ako huling nakaramdam ng ganito? Oo nga pala, hindi ko pala naramdaman ni minsan ito sa papa ko. Pero ang mahalaga ay mapatunayan ko ang sarili ko na karapat-dapat ako sa binatang kaharap ko ngayon at sa papa ko. Ipapakita ko na pwede pa rin niya akong ipagmalaki bilang anak niya. Pagkatapos ng madamdamin namin pagkain ni Dave, ay namili na kami. Doon ko lang na-realize na paunti-unti ay nagiging komportable na ako sa presensya niya. Kahit sino ay madaling mapalapit dito lalo at madaldal siya.
Higit sa lahat ay magaan ang pakikitungo niya. Ang swerte ko sa magiging asawa ko. Ito na ba ang gantimpala sa akin ng may kapal matapos kong magtiis ng kay tagal? Malalim na ang gabi nang makauwi kami. Halos sinulit namin ang oras namin sa pagdidate. Namasyal kami sa kung saan, nanood ng movie, nagpunta sa Sky Ranch at pasyalan sa kung saan. Kung susumahin ay kaya niyang makipagsabayan sa mga ordinaryong tao kahit na isa siyang CEO. Nag-enjoy ka ba? Tanong niya sa akin. Sobra. Sa hapon magpapakasal na tayo kaya maghanda ka na ha. Lumakas bigla ang tibok ng puso ko. Totoo ba to? I mean, magiging mag-asawa na ba talaga kami? At buong buo yung pagtanggap niya sa akin? Handa na ako. That's my girl. Mabuti na lamang at tulog na ang mga naninilbihan sa mansyon nang dumating kami dahil hindi pa ako handa sa mga tinging ipupukol nila sa akin. Pero doon ako nagkamali. Lumabas galing sa kusina si Mary na may dalang baso ng tubig. O, andyan na pala kayo. Kamusta sir? Miss Allison? Masaya niyang bungad sa amin. Niyakap ko siya kahit wala akong sinabi. Miss Allison, salamat Mary sa lahat. Malumanay kong sabi. Naku, wala po yun. Amo ko po kayo. At kaibigan na rin. Dugtong ko. Napangiti siya pagdakay tumikim si Dave. Pasensya na kayo mga binibini kung may istorbo ko kayo. Magpahinga na kayo upang makapaganda sa kasal namin bukas. Namilog ang mga mata ni Mary sa narinig. For real sir? Gulat niyang tanong. Wala sa sarili na rin niya akong nahampas. Ay sorry Miss Allison. Okay po, magpapahinga na po. Nagagalak niyang sabi. Nagpaalam na siya sa amin kaya naiwan na lang kami sa sala. Ihatid na kita sa kwarto mo. Aniya sa akin. Halos hindi na ako makatulog nang makahilata na ako sa kama. Pakiramdam ko'y panaginip lahat ng ito. Kung tutuusin ay di ko ito inaasahan. Hindi lang pagtanggap kung hindi ipinaramdam talaga sa akin kung gaano niya ako kamahal. Kung panaginip man ito'y sana hindi na ako magising. Nakatulog akong may ngiti sa labi. Kinabukasan ay alas 9 na ako nagising. Siguro'y napagod ako sa pamamasyal namin ni Dave kahapon kaya napasarap ang tulog ko. Naalala ko ngayon ang araw ng kasal namin kaya agad-agad akong nagbanyo upang lumabas. Nang matapos ako'y tiningnan ko kung ano na ang ganap sa labas. Baka mamaya niyan ay kanina pa pala nila ako hinihintay. Miss Allison, tamang-tama ang gising niyo, ani ni Mary nang makita ako sa hagdanan. Pababa. Lahat ng trabahante ay abalang-abala at hindi magkanda-ugaga sa pag-ayos ng mansyon at pagluluto. Nasaan si Dave? Unang tanong ko. Umalis po para asikasuhin yung pagkakasalan sa inyo sa West. Napadala na rin po ang isusuot ninyong mamaya. Nga po pala, may darating na beauty artist ngayon kaya asikasuhin nyo na po ang sarili nyo. Aniya. Tumango ako at saka bumalik sa kwarto. Di ko mailarawan ang sayang na darama ko ngayon. Parang kailan lang ay inaapak-apakan ako at minamaliit. Para akong alikabok ngunit ngayon, kita ko kung gaano ako kahalaga sa lahat. Nangyari ang mga dapat nangyari. Nasikaso na rin ako ng beauty artist. Ang gandang bride. Bagay na bagay sa'yo yung white gown na pinili sa'yo ng groom. Ang elegante. Papuri ng baklang makeup artist sa akin. Napapaisip ako kung bakit white gown ang binili sa akin. Gayong sa West naman kaming ikakasal. Pero di na ako nagtanong dahil kasal ko to. Gusto kong namnamin ang saya ng pag-iisang dibdib namin kahit saan pa kami ikasal. Nagpasalamat ako at bago pa man ako makalabas ay pinuntahan na ako ni Mary. Miss Allison, nandyan na po ang sundo ninyo. Halina po kayo. Tawag niya sa akin. Nagulat ako dahil naka-green dress siya na bumagay sa kanya. Kung iisipin ay para ko siyang maid of honor. Sumakay kami sa magarang sasakyan na may bulaklak sa unahan. Patunay na may nakasakay na ikakasal. Nagpaalam na rin sa amin ang mga katiwala na nagpaiwan sa mansyon. Dahil mamaya ay dito magsisitungo ang mga tao upang magsaya kaya maraming handa. Ganito pala talaga pag mayaman no? Kahit sa West lang ay napaka-engrande pa rin ng kasal.
Pero nagulat ako nang matanawan ko ang malaking simbahan ng Manila Cathedral. Napapalumutian ito ng kung ano-anong bagay. Teka, naguguluhan kong sabi. Pinisil ni Mary ang kamay ko habang maluha-luha. Tumango siya sa akin na nagpapahiwatig na sorpresa pala ito. Iharap ka na ni Sir sa altar, Miss Allison. Sabi niya sa akin. Tuluyan na akong napaluha nang malaman na ilang araw na palang napaghandaan ang kasal namin bago ko pa nasabi ang lahat. Mabuti na lang at waterproof ang makeup na nilapat sa mukha ko. Di pala talaga siya nag-aalinlangan na pakasalan ako sa kabila ng mga nangyari. Ang swerte ko kay Dave. Nang makababa na ako ay kabado ako. Lalo na at may isang babaeng lumapit sa akin. Kasunod nun ang half-sister ko, si Tita Glory at Dime. Allison, tawag sa akin ni Tita Glory, sabay yakap sa akin. Umiiyak siya. Napalunok ako bakit andito sila. Paanong inimbitahan pala sila ni Dave? Sumunod na yumakap sa akin si Dime. Ate, sorry sa lahat. Alam namin na di matutumbasan ng salitang sorry ang pagpapahirap namin sa'yo. Pero gagawin namin ang lahat upang mapatawad mo kami sa nagawa namin. Umiiyak din niyang sabi. Naguguluhan ako bakit ang babait na nila sa akin. Paanong, nasan si Papa? Tanong ko na lang na di man lang pinansin ang sinabi nila. Hindi pa ako handang magpatawad lalo na't di ko alam kung totoo pa ba ang ipinapakita nila. Di daw makaharap sa iyo dahil sa sobrang kahihiyan, ani ni Dime. Gusto kong maiyak. Mas naisipan niya ang kahihiyan kaysa sa akin ni hindi ako sinilip na ikakasal ako. Miss Allison, magsisimula na po ang marcha niyo, abiso ni Mary. Tumayo na ako sa harap ng gate na lutang sa pag-iisip sa papa ko. Kahit ganoon siya ay mahal ko siya. Papa ko pa rin siya. Dave POV. Matapos kong malaman na nakabankrupt ang negosyo ng pamilya Demerson dahil sa panuloko ng partner ng Demerson ay sa akin siya tumakbo. Isinalba ko ang kumpanya nila dahil magiging biyanan ko siya. Kapalit noon ay ang paghingi nila ng paumanhin sa magiging asawa ko. Kaya nga kahit ayaw ng mag-ina ay napilitan silang gawin yun. Ang kaso, nag-alinlangan ang mismong ama niya. Alam kong apektado siya lalo na at naging pabaya siya rito. Alam na alam niya kung anong mangyayari sa panganay niyang anak ngunit nagbulag-bulagan siya. Kaya sinabi ko na kahit sumulpot lang siya para sa anak niya. Alam ko naman na mahal ni Alice ang ama niya kahit ganoon ang ginawa sa kanya. Kaya nga minahal ko siya dahil sa taglay na kabutihan niya. Habang nasa unahan na ako ng altar ay lumapit sa akin si Mr. Demerson. Kita ko ang gulat sa mga mata niya. Pagkatapos ko silang makausap sa telepono ay ngayon lang ulit ako nakita ng madla. Pero kalaunan ay nawala ang pagkabigla niya at napalitan ng ngiti ngunit aninag ko pa rin sa mga mata niya ang lungkot. Sumisilip ang konsensya mula sa kanyang kaluluwa na tumatagos sa kanyang mga mata. Puntahan mo na siya. Pangakong aalagaan ko siya. Sabi ko. Ipinatong niya ang kamay niya sa balikat ko sa kamapait ng umiti. Tinatanaw ang pagpunta niya sa may pintuan ng simbahan. Nakita ko ang maganda kong bride sa labas na masayang nakikipagyakapan doon sa nagparamdam sa kanya ng pagmamahal, si Manang Faye. Pero natigilan siya nang makita ang papalapit niyang ama. Kahit malayo ay alam kong umiiyak na si Alice, hindi dahil sa lungkot o hindi sa tuwa. Umalis muna ako sandali upang di ma-expose ang mga tao. Lalo na at nandoon ang mga kasosyo ko kung saan kasama ang mga anak nila na nauna na sa akin ipinagkasundo at di sila di makatingin ng diretsyo sa akin. Masayang masaya ang tatlo kong kaibigan dahil ikakasal na ako. Tinutokso pa nila ako dahil sa wakas ay may makakasama na ako sa buhay. Lumipas ang ilang minuto at narinig ko na ang pagtunog ng kampana. Hudyat na papasimula na ang kasal, nagmadali akong bumalik. Doon ko lang naramdaman ang tibok ng puso ko, magkahalong kaba at saya. Kung kanina ay pa-chill-chill lang ako, ngayon ay para bang tinatambol ang puso ko. Ganito palang ikakasal, magkaisang dibdib. Tipong nasa inyo ang lahat ng atensyon na magiging asawa mo
at tuluyang magbubuklod. Inayos ko ang sarili ko at tumingin sa direksyon ni Allison. Nakatayo na siya sa may pintuan at magmamarcha na. Nakakapit siya sa braso ng kanyang ama. Napangiti ako. Sa huwis naman talaga dapat kami ikakasal. Pangalawa na to kapag handa na siya. Subalit naisip ko, dapat kong ipakita sa mundo at sa mata ng Diyos na siya ang asawa ko. Maging handa man siya o hindi, ako ang magiging lakas niya. Nang makaharap siya sa akin, ay humalik siya sa ama bago lumipat sa akin. Aninag ko sa loob ng kanyang belo ang sobrang saya. Naging maayos ang kinalabasan ng kasal. Nakakapagod man ngunit ang mahalagay nasa sa akin na siya. Dave, mahinang sabi niya nang dumating kami sa mansyon. Kasalukuyan kaming nasa kwarto. Honey, pagtatama ko ngunit mabiro ang pagkakasabi ko. Honey, salamat nga pala sa lahat. Sobra-sobra itong ginawa mo sa akin. Hinimas ko siya sa pisngi. Kung noon ay kalungkutan ang sumisilip sa kanyang mata, ngayon ay tunay ng kasiyahan. Asawa kita kaya gagawin ko lahat ng ikakapanatag at ikakasaya mo. Nangilid ang kanyang mga luha sa kayumakap sa akin. Pangako, pagsisilbihan kita ng buong puso, magpakailanman. Sabi ko, mahal na mahal kita Allison. Mahal na mahal din kita Dave. At doon na lamang po nagtatapos ang aking kwento. At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para updated pa po kayo sa susunod pang mga video. Thank you and God bless.